Guys, panoorin nyo to. Sigurado magagalit kayo dito sa mga mapapanood nyo. So, grabe tong ginagawa nila na sa mga witness sa Senate hearing. Bakit ganito yung ginagawa nila? Itong ginawa ni Boyeng Rimulya, mga kababayan, panoorin nyo ng mabuti. Ayan, ito. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Ayun, biglang umano yung mukha ni Alcantara, mga kababayan, no? Parang hindi niya matanggap yung may script na siya. Binigyan pa siya ng script ni Tony Boying, mga kababayan. Ni DOJ Secretary Boying Rimulya, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Grabe, no? Tingnan nyo yung mukha ni Alcantara, oh. Napangiwi na, mga kababayan. Parang hindi niya gusto yung ginagawa sa kanya. Parang ginagawa siyang puppet. Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo kasi hindi naman siya... Nako, si ano pa palang nagpaupo dito? Si Ping Lacson, Panfilo? Nako, grabe talaga, no? Parang luto na yung mangyayaring Senate hearing sa flood control projects. Parang ayaw nilang si Martin Romualdez, mga kababayan, dito. Kaso, ang nangyari kanina, mga kababayan, may isang state witness na dumating at nagulat ang lahat. Ito nga si Orly, no? Yung ex-Marines, mga kababayan, na naghahatid nga daw ng pera kay Martin Romualdez at Saldico sa mismong bahay na sa Forbes Park tsaka sa may Valle Verde, mga kababayan. Grabe yung kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo sa aking channel, mga kababayan. So, pero dito, balik tayo dito. Ayan. Siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nako, grabe ka, Ping Lacson. Bakit mo pinalipat? Ba't nyo dinikit kay Boyeng Rimulya? Bakit nga, mga kababayan, no? Bakit nakadikit? Bakit? Lahat ng witness, no? Pati yung bago si Bernardo kanina, nakadikit din si Boyeng Rimulya, mga kababayan. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel? Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time nakakakaba. Ayan, no? Tingnan nyo. Parang hindi niya gusto yung ginagawa sa kanya, mga kababayan. Ayan, mag-comment kayo kung ano masasabi nyo dito. Grabe naman yan. No? Parang gusto niyang sabihin yung katotohanan, pero dahil nga binibigyan siya ng script, hindi niya masabi yung totoo. So, sabi daw dito sa comment, ikalat natin to dahil tinatago daw to ng mga mainstream media. Sabi pa, binabaligtad talaga po nila ang batas. Pilit talaga nila nililihis ang issue sa mga kalaban nila para makalusot daw si Romualdez at Marcos. Yun yung comment dito, mga kababayan. So, kayo, ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Siyempre, tuloy pa natin na. Ba? Naipit siya eh. Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya? Ako. Grabe. So, sa Facebook ko lang to nakita, mga kababayan, na galing ata to sa TikTok. Tapos, pinost din sa Facebook, pinapakalat. Kasi nga, ito daw yung ginagawa sa mga witness. Binibigyan ng di umano na mga ibang babasahin. Kahit na may sarili ng scriptong mga to, na para malaman nga natin kung sino talaga yung punot dulo nitong yung pinaka mastermind nitong flood control projects. Pero paano natin malalaman, mga kababayan, kung may ganito palang nangyayari? Harap-harapan tayong niloloko. At syempre, paano natin malalaman yung katotohanan kung ganito yung ginagawa? Parang pinoprotektahan, di ba, mga kababayan, yung pinakaulo nitong flood control project scandal.
Tingnan nyo. Nag-iba na yung itsura niya. Ayun, no? Kaya pala nung... Kawawa naman si Alcantara, no? Grabe ginagawa dito. Tingnan nyo yung mukha niya, umpisa ng nakasimangot, statement Ayun, niya, no? hindi siya Parang labag sa kalooban niya, mga kababayan, yung ginagawa sa kanya. Buti na lang yung ex-marine din, mga kababayan, hindi siya yung bang poprotektahan daw siya ng DOJ, pero umayaw siya, mga kababayan. Parang gusto niya lang magsarili, no? Dahil kaya niya naman daw yung sarili niya. Dahil nga dating ex-marine, mga kababayan. Mahirap na. Baka mabaligtad ulit ang laban. Dahil sa kanyang isiniwalat, grabe yung mga siniwalat niya. Nagdadala daw ng 48 bagahe, mga kababayan. 46 pala. Tapos naglalaman daw ng 48 million ang bawat isang bagahe na bag. Grabe, ganun kalaki. Tapos 3 times a week pa nilang ginagawa, mga kababayan. Naghahatid doon ng pera kay Saldico at dito nga din kay Martin Romualdez, mga kababayan. Grabe, no? Talagang unti-unti na nating nalalaman. Tapos may napapanood pa tayong ganito. Grabe, talagang nakakadismaya. Panoorin yung mga ganitong pangyayari. Kawawa naman si Alcantara. Gusto niyang sabihin yung totoo, pero dahil nga may umaan sa kanya, may anong tawag dyan, may umaaligid sa kanya, tapos imbis na may sarili siyang script, hindi niya masabi yung sarili niyang script dahil binibigyan siya ng script na ito yung basahin mo. Parang ganun ang nangyayari, mga kababayan. Siya nagbabasa. Natatandaan niyo ba yun? Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. Ayan, no? So, inihayag niya yung statement niya. Ang naging problema nito, sineban siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang statement, basahin mo na. Paano niya babasahin, mga kababayan? Nabasa niya nga, iba na yung nakalagay. Hindi niya na masabi yung sarili niyang script. Naalala niyo yun? Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. What? Ayan na. Ito na yung pinapaalam siya ni Boying sa chairman na dadalhin niya muna itong si Alcantara sa DOJ. At bakit dadalhin, no? Yun nga yung problema, guys. Bakit dadalhin? Inaano pa nga kakausapin pa nga. So, parang may mali nga talaga, mga kababayan. Luto na ito. Ibabalik ng 2:00 para nga daw doon sa statement niya para maging parang sumakit bigla yung ulo ni Alcantara. Kawawa naman, mga kababayan, di ba? Ipo-formalize. Di ba pinapirma pa nga siya dyan? Ang problema, yung pinapirmahan sa kanya, hindi yung statement niya na nasa folder niya, kundi yung script na ibinigay sa kanya. Nako. Nakakagalit ito, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo dito sa mga nakikita nyo, no? Sa mga nakikita natin. Grabe na, garapala na talaga ito, mga kababayan. Talagang, yung sabi nga ni Erwin Tulfo na, bendalo daw, mga kababayan. Talagang, hindi na nila sinusunod yung batas. So, parang ganito ang nangyayari, mga kababayan. Kaya pala ganyan na lang kung kabahan itong si Alcantara. Hindi kasi natin nakikita, di ba? Sa TV kasi, sa harap lang ang nakikita natin. Hindi natin alam na merong ganyang pangyayari pala sa likuran nito. Sino kaya nag-video nito? Ang galing nang nag-video nito. Salamat at nalaman ng mga tao, no? Taong bayan. Sana makumalat ito, mga kababayan, para makita ng ilan pa nating mga kababayan sa Pilipinas at saan mang panig ng mundo na ganito yung ginagawa sa mga witness sa Senate hearing.
Grabe, ano masasabi nyo dito? Tingnan niyo si Alcantara, kaya pala takot na takot. Ayun, no? Meron palang nangyayaring anomalya, may kababalaghan palang ginawa na naman itong demonyong si Boying na ito. Ayan, no? Siyempre, kinakabahan siya para sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya. Totoo. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Hirap niyan, mga kababayan. Diba? Magkakasabwat. Magkakasabwat. Alam niya ni Panfilo at saka ni Pepsi Paloma yan. Si Soto. Diba? Yan na, tatayo na. Tamo, kabadong-kabado siya. Oh. Ayun. Yan yung script na dadali sa DOJ. Tapos yung statement niya, ayun. Wala na. Sinara niya na. Oh Kawawa my naman, mga God. kababayan. Ano na mangyayari? So, ayun, mga kababayan, ang masasabi nyo dito? Nakakagalit ito. Mag-comment po kayo at pa-like at pa-share na rin ito, mga kababayan, para kumalat po, no? Na ganito yung nangyayari. Ganito yung ginagawa sa mga witness katulad ni Alcantara. So, yun lang. Hanggang dito lang, mga kababayan. Maraming salamat po.